Yusek Nicolas T, ang DOJ Undersecretary. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga, Manong Ted. Salamat sa pag-imbita sa inyong programa. Salamat din po sa panahon. Yusek, ano muna po ang inyong pong reaksyon dito po sa mga claim nga ng kabilang party na katakot-takot po ng mga paglabag sa karapatang pantao ang ginawa po sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang pagbiyahe po papunta po doon sa Dahig? Walang katotohanan yon dahil nandun ako mismo at kami sa DOJ, si Prosecutor Dong Fadolion, pinatibayan na niya doon sa isang dokumento na pinadala sa ICC na marahan ang proseso, no, lalo na sa kampo ng pamahalaan. Yung tatlong kailangan ng ICC upang doon sa patibay ng DOJ na nakita naman namin na unang-una napakasimple lang na si President Duterte ang subject ng warrant of arrest. Pangalawa, na lahat ng kanyang karapatan ay ginalang habang pinapatupad yung warrant of arrest. At pangatlo, na dumaan sa tamang proseso yung pagpatupad ng warrant of arrest. Yung pong arrest warrant, sir, pinabasa niyo po ito mismo, hard copy nito dito po sa kay dating Pangulo at maging sa kanyang mga abogado? Sila ay na-furnish ng soft copy at ng hard copy ng warrant of arrest at sila din ay binigyan ng kopya ng notice galing sa Interpol, no, na tumulong na ipatupad ang warrant of arrest na ito. Okay, so meaning po yung claim na wala kaming nakitang copy ng arrest warrant, yung pong ganung mga claim? Walang katotohanan yun. Nakita nila, meron silang access to a soft copy and to a hard copy of the warrant of arrest. Okay, sige po. So totoo pong binasahan mismo ng kanyang Miranda rights ang dating Pangulo ni PG Fadolion? Si General Torre ang nagbasa ng Miranda DG? rights. Tapos kami naman nagsinaksihan lang namin doon si PG Fadolion kasama sa mga saksi sa pagbasa ng Miranda rights upang siguraduhin na nanaayon sa proseso ang pagbasa ng Miranda rights. Opo, yung claim po na dapat magpasuri sa kanyang espesyalista sa Cardinal Santos ang dating Pangulo kasi nga mataas ang kanyang sugar, you deprived him of his right to medical assistance. Ako, nakita ko naman may mga doktor doon, may napakaraming doktor at may mga sariling doktor din sila na dinala. But kami naman, ang aming proseso doon ay pagpapatupad ng warrant of arrest. No? Nakita naman namin talaga na ginalang ang kanyang karapatan, napakadaming palugit ang binigay sa kanya. In fact, ang tagal nga nang inabot, diba? Parang naglanding siya bago mag-alas 10. Parang inabot pa ng mga alas 8, no? Lampas alas 8 bago siya nakasakay sa aeroplano. Opo, nung mga oras na iyon, naghain na nga po, no, bago po mag-close ng office hours, si Senador Bato et al. Dito po para nga sa paghain ng petition for TRO nga sana dito. Nung mga panahong iyon, opo, meron ho ba kayo pang mga agam-agam na baka maglabas ng TRO Supreme Court to prevent the government from executing the transfer of the former president? Batid namin na may hinain na petition sa Korte Suprema at alam din namin na may posibilidad na lumabas ng TRO. No? Pero ngunit hanggat wala kaming nakikita na certified true copy ng TRO ay tuloy lang yung aming trabaho na ma-deliver, no? Ma-surrender si PRRD sa Dahig. Opo, pero di ho ba kasi close of office hours na 5 p.m. na halos eh. And then, opo. Kapag ho ba ganon, meron ba kayong alam na ang Supreme Court naglalabas pa rin po ng TRO on a very important issue kahit natapos ng office hours? Hindi ko po alam kung gaano kabilis. Pero kung naalala natin dati, many years ago, yung si PGMA, sububok lumabas ng NAIA despite having a lookout bulletin, mula a watchlist order mula sa DOJ, nakakuha ng parang TRO galing sa Supreme Court. Pero tinuloy pa rin ng dating Secretary De Lima noong panahon na yun. Hindi ko alam kung gaano katagal yung tumakbong panahon bago ma-secure yung TRO nun sa Supreme Court. Okay, sige po. Dito po sa desisyon ng gobyerno para po sa pagbabayahe po ng dating Pangulo papunta po sa Dahig. Yung pong legal issues dito na as claim po ng mga abogado po ng kabilang panig na wala nang visa yung ICC na yan, hindi na dapat wala na dapat nating pagkilala diyan sa mga order na iyan kasi hindi na tayo miyembro. Ito hong usapin na ito, gaano po kayo kasinsin sa pag-uusap dito sa inyo pong sa DOJ at maging abogado ng gobyerno at ito ho ba ay napag-usapan din mismo with the President? Marcos. Yung position, yun talaga, sinabi talaga nila ng mga abogado ni PRRD na hindi na tayo member ng ICC, kaya dapat hindi tayo mag-govern ng Rome Statute. Kaya nga ang ating basehan upang ipatupad ang warrant of arrest at i-surrender si PRRD sa Dahig
ay dalawa, no? Unang-una, nandun yung Interpol, no? Pagiging member natin ng Interpol, kung saan dapat as a matter of courtesy to other member states, dapat ipatupad natin ang mga hiling ng Interpol, no? Kasi ginagawa din naman nila para sa atin yun. Tapos yung pangalawang basehan natin, itong domestic law to, no? Yung RA 9851, yung International Humanitarian Law ng Philippines, no? Parang katumbas ng Rome Statute na nagpaparusa ng mga parehong krimen, no? Tulad ng crimes against humanity. Dito, nakalagay dito na may option ang Pilipinas na iimbestigahin at i-prosecute ang isang akusado for crimes against humanity sa Pilipinas or ipaubayan na lang ito sa ibang korte. At yun ang naging pasya, ipinaubayan na lang ito sa ICC, kaya dineliver natin, sinurrender natin si PRRD sa ICC. But definitely po, this is at the end, in the end, it's an executive decision talaga ng Presidente. Executive department naman kami at kami talagang kita naman, no, sama-sama kami pinatupad itong executive decision na to. Gaano kahirap po yan na inyong deliberasyon? I hope you don't mind me asking. Mahirap yung deliberasyon, no, dahil hindi natin malimutan na dating presidente si PRRD. Lahat tayo may courtesy tayo, may respect tayo sa kanya, no. Tapos di din natin matanggi talaga na madami talaga nagmamahal sa kanya, madaming supporters, ano. Kaya lang talaga, kailangan manalig ang loob, manalig na gagawin ng trabaho, at at the same time wag kalimutan, no, na dapat galangin ang mga karapatan ni PRRD at kanyang mga kampo. Kaya nakita natin talagang we went all out, no, in ensuring that his rights were respected. Okay, sir, ito ho naman alam niyo na siguro, no, binibigyan po ang mga respondents dito sa habeas corpus petition, si ES Bersamin, DILG Secretary, etc. Sir, without courting contempt, no, mawalang galang lang, dito po sa pag-direct sa mga respondents dito, no, ng 24 hours lamang from receipt of the notice, na magpaliwanag kung bakit hindi dapat pagbigyan tong habeas corpus petition na ito. Ito ba ay kauna-unahan lamang sa bansa na 24 hours, and ito rin ba'y kauna-unahan din na pagkakataon po para papapaliwanagin ang gobyerno sa habeas corpus petition kung saan ang subject nasa labas na po ng jurisdiction ng Pilipinas? Yung 24-hour period sa habeas corpus proceedings to comment, no, 24-hour period to comment, normal yan, ano, madami na ako hinapap na ganyan doon sa mga Chinese pogo workers na humihingi ng habeas corpus sa mga iba-ibang korte. Kami mismo, yung PAOK, hinihingan kami ng comment within 24 hours. So walang bago diyan. Okay. Par for the course yung paghingi ng komento ng mabilisan doon sa mga respondents. Yung dito na sa ibang bansa, yung tanong mo, ako wala akong alam, no, na ganyang pangyayari, no, na sa atin hiniling may habeas corpus petition ng pamahalaan ng Pilipinas kahit wala na yung kustodya sa atin ng petitioner. Yung nga po, kasi, sir, again, Yusek, mawalang galang lang po, ito lang naman po academic discussion. Kasi po, di ba usually sa habeas corpus petition, pinagpapaliwanag yung respondent kasi ang paniniwala na yung taong gustong ipalabas, no, at ang tao pong pinagkaitan ng kalayaan ay hawak noong respondent, di ho ba? Tama yun. Basic yan. Tama Opo. yun. Ngayon po kasi, in this scenario, alam natin na yung taong gusto nilang ipalabas sa harapan po ng Supreme Court, iharap nyo sa amin yan, alam natin lahat kung sino ho ang may hawak at nasa saan. Di ba? Pero dito po, ang pinagpapaliwanag ay itong mga taong gobyernong ito. Ano ho ang inyong masasabi sa ganitong uri po ng petition? Sa pinaghahandaan na namin yung petition, tapos tinanong namin yung sinasabi mo naman na na pananaw mo, malamang yan din yung magiging magiging sagot namin, magiging tugon namin sa Korte Suprema, no. So abangan na lang natin. Okay, sige po. Pero ito ho ang kauna-unahang pagkakataon marahil na ito ang sitwasyon na alam na ho natin kung nasaan yung taong hinahanap. Pero itong taong ito nasa labas na po ng jurisdiction mismo ng gobyerno ng Supreme Court, no? Hindi ko natitiyak, no, pero napakaraming habeas corpus petitions na kaming hinarap. Pero itong unang pagkakataon na nasa ibang bansa na ang subject ng petition. Okay. Sir, ito ho, no, ang claim nila sa Senator Bato, pati po ng iba, no, ng mga tutol dito, kasi naman gumagana naman ang ating justice system,
pumapasok lang pong ICC kapag talagang kitang-kita na walang hustisyang nangyayari, hindi gumugulong ang hudikatura sa isang partikular na nasyon. Sa atin po naman meron. Ba't pa tayo pupunta ng ICC? Yun po ang claim nila bakit hanggang ngayon daw po wala pang kasong isinasampa ang sino man sa hukuman daw po sa Pilipinas kontra po sa mga umano'y nagpatupad ditong mga Oplan Tukhang at EJK? Tama yan, ano? May functioning justice system tayo. Talagang we can attest to that. At kung naalala natin, late last year, may linabas na department order si Secretary Remulla na may ginawa siyang task force sa DOJ at sa NBI upang siyasatin at magsampa ng mga kaso para dito sa EJK sa war on drugs. At ongoing to, napakadaming naming resources na dinevote dito, mga fiscal, madami kang mga ini-interview na mga victims. But at the same time, babalik tayo dun sa RA 9851 Diba? Nakalagay doon na may option yung bansa na i-prosecute na lang under IHL law natin yung crimes against humanity, o kung may ibang kaso na nakasalang na, ipaubayan na lang dun sa banyagang korte na may hawak ng kasong yun. In the interest of justice yun, in the interest of justice, napipiliin niya ng Pilipinas. Dito naman, in the interest of justice yan. Kasi naman, ba't pa natin, ang dami natin resources na ina-allocate dito, doon na natin allocate sa ibang kaso. Kasi tumatakbo pa rin naman madami pa rin kami ina-investigahan dito sa mga EJ case, yung mga individual na kaso laban sa mga individual na police, tuloy namin yan ina-investiga. Pero kung may ganito na, may ganito ng pagkakataon, na may banyagang korte, ipaubayan na natin sa kanila. Total, binibigyan naman sa atin yan ng batas natin, ng RA 9851. Opo. Kasi nga may sa batas na ito meron din po pagkilala dito nga po sa hukuman sa labas ng bansa na pag ang pinag-uusapan crimes against humanity na. Kumbaga yung laki ng uri po ng kaso. Pero Yusek, kailan ko magsisimula ang criminal case nito? Kasi yung hapong hamon nila Senator Bato Saan? Sa Pilipinas, opo. Ongoing to, tinanong natin, basta may mga na-interview na, at hinihintay na namin yung tamang pagkakataon. Tsaka yung criminal cases dito, malawak yan, hindi lang sa mga top officials, pati yung mga individual police na tinuro ng mga biktima na nakit sa mga kamag-anak nila o sa kanila mismo. Opo, Yusek, alam naman natin na dadaan pa po sa preliminary stage ng trial itong si Pangulong Duterte doon sa ICC. Assuming lang po, theoretical again, kapag na-dismiss yung kanyang kaso doon, hindi ito umusad, ano effect nito dito po sa local case natin? Hindi ko na alam yan, kasi ipaabuhayin na natin dito sa sa ICC. Tsaka speculation na yan, kung anong mangyayari. Tinanong natin kung mangyayari mo yun. Basta nandun na siya, tumatakbo na yung proseso, tapos abangan na lang natin ang mga sunod na pangyayari. Gaano po katagal itong simula po ng pag-usad nga, filing of the case after the DOJ establishment of probable cause sa mga taong ito? Gaano katagal ito ang filing po sa mga kuhukumang kaya? Yusek? Ito yung mga domestic cases. Domestic sir. Yung usual process naman yan, may muna tayo. Ngayon, nasa ano pa lang tayo, case build up pa lang tayo. Eventually, abot sa preliminary investigation. Tapos kung makita ng prosecutor na may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, ay isasalang na namin sa korte. So medyo mga ilang buwan pa abutin yan. But it will definitely happen. It will happen. There is a task force created by Secretary Remulla, and there are ongoing investigations, ongoing efforts that involves a wide range of respondents, not just PRRD, but even lower-ranking officials. Okay, sige po. Opo. Sige sir, lastly sir, ano po ang inyong panawagan sa mga taong nananawagan ng people power ngayon? Huwag dapat dahil talaga unang-una, kita naman ginawa lang naman ng pamahalaan yung kanilang in-exercise na natin yung ating option under 9851, naging marahan ang proseso sa pagpatupad ng warrant of arrest kay PRRD at sa pag-surrender sa kanya sa The Hague. So ang people power ay maaari nyo naman gawin ito bilang pag-express ng inyong mga pananaw, pero wag naman maging paraan upang ipatalsik ang ngayon nagsisilbing pamahalaan. Okay, sige po. Salamat po na marami, Yusek. And again, Godspeed, sir, sa inyo pong thank you. Thank you, Manong Ted. Salamat na marami. Si Yusek Nicholas T. ng Department of Justice, he was present that time po na nangyari nga itong arrest.